Malawakang job fair ang isinagawa sa Quezon City kahapon sa pagdiriwang ng ika-22nd Labor Day. Patrolwoman Joby Jane C., ibalita mo. Kaugnay sa paggunita ng ika-122nd Labor Day celebration na may temang sa bagong Pilipinas ang manggagawang Pilipino, kabalikat at kasama sa pag-asenso, ay nagsagawa ng malawakang job fair ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mabigyan ng trabaho ang ating mga kababayan. Nakiisa sa aktibidad ang TESDA, SM Malls at iba pang pribadong kumpanya sa pangunguna ng mga tauhan ng Public Employment Service Office o PESO ng Quezon City sa pamumuno ni DOLE Secretary Benvenido Laguesma. Nagsisimula pa lamang tayo kung bumangon at nung nakaraang survey results ng PSA, medyo maganda po ang ating employment level at yun po sana ang gusto naming makita. So, dahil kung dadami po ang bilang ng maghahanap ng available na trabaho at ang mga available naman po ng mga manpower ay mas konti ron, so magdidikta na po yung market forces na hindi ka pwedeng magbigay lamang ng basic standards. Dapat ay mag-offer ka o mag-aloka ng mas mataas na antas ng sweldo o at karagdagang benepisyo para makakuha ka ng kailangan ng empleyado. Doon po sa mga nadadagdag, ang tawag po dyan ng elementary occupations, kaya po patuloy yung hamon sa Department of Labor and Employment, kasama na rin po ang ibang departamento na pataasin yung antas ng kalidad ng trabaho, yung pang mas matagalan. At yung nakaraang labor force survey po ng PSA, nagpapakita po yun na nabawasan ng underemployment at medyo nadagdagan yung mga pumapasok sa tinatawag natin na wage and fixed salary employees. So, nagkakaroon po ng bunga yung mga hakbangin at balaki ng pangkasalukuyang administrasyon sa pangunguna ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bahagi na po dyan yung pagkakaroon ng Philippine Development Plan for 2023-2028 at saka yung Labor and Employment Plan 2023-2028. Isa po ako sa beneficiaryo ng DOLE Livelihood Program ng Our Lady of Annunciation Parish or OLAP Parish po. Bali yung nakuha po or yung nabigay po sa akin is yung Nego Cart po na livelihood program. Magagamit ko po ito bilang negosyo po. Yung binabala kong magkaroon ng negosyo sa bahay namin na munting papagkukunan ng pang-araw-araw ng pamilya ko. So napakalaking tulong po nito sa akin kasi sa ngayon po wala po talaga akong trabaho kaya maganda rin po na nabigyan ako ng oportunidad at napabilang po sa mga beneficiaryo ng DOLE para po magkaroon ng isang Nego Card. Yun po, ngayon po, nakaganapan po ngayon, ibibigay po sa amin yung certificate kasabay po ng mga ilang kasamahan din namin na kasama po sa Tupad Project din po ng DOLE. Naghatid din ang Philippine National Police ng serbisyo sa bawat individual upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa pagbibigay ng kaalaman patungkol sa mga batas at pagtanggap sa kanilang mga reklamo patungkol sa kanilang komunidad. Layunin ng aktibidad na mas mapadali ang paghahanap ng trabaho ng mga Pilipino sa tulong ng pamahalaan para sa pag-asenso ng ekonomiya tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Quezon City, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Joby Jane C., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman C.